Mga ka-Strike Corner, magandang araw sa inyong lahat at welcome dito sa ating special premiere dahil sa bumasag na milyon-milyong views ang ating short video tungkol sa element of surprise nitong si Guillermo Rigondox nung makatapat niya si John Ruel Casimero. Ngayon ay hihimayin natin ang malalim na ang bawat anggulo ng laban na ito. At ang pinakamatindi rito ay babasahin natin at sasagutin ang mga pinakamalupit na komento ninyo. Mga pabor, mga kontra at ang mga bumanat kay Alas. Tingnan natin kung sino ang may tamang hinala rito. Kaya huwag kayong aalis dyan sa ating live chat. Umpisahan na natin. Ito, silipin muna natin ang komento ni Nenyo Macarao. Sabi niya, pero kung pareho lang ng prime, hindi ubra si Casimero dyan kay Rigondo. Para sa akin naman, may punto ka rito, boss ninyo. Alam naman natin kung gaano kadelikado ang depensa ni Rigondox noong prime niya. Yung tinalo niya si Nonito Donaire, ang hirap tamaan. Napakabilis ang reflexes at talagang gagamitin sa iyo yung sinasabi nating element of surprise. Pero huwag natin ding ang mamalitin si Alas sa kanyang prime. Si Casimero ay kilalang killer kapag nakatunog ng dugo. Kaya kung prime versus prime ito, hindi basta-basta madidiktahan si Rigondox ang laban dahil bagsik ng counterpunching si Casimero Pero hito, may mga subagot na naman na usapang skill na yan. Sabi naman ni Iron Rooster 779, to all shitheads who's undermining Casimiro's skills not on par with Inoue, think twice. Rigondox is the guy who beat Nonito Donaire and Casimero beat this guy. At dinagdag pa niya na hindi pa raw napapabagsak si Alas sa buong karir niya. Ayan ang napakatapang na komento. Sang-ayon ako sa bahaging matibay talaga si Alas. Matibay talaga yan. Pero sa usaping tinalo ni Casimero si Rigondox, gaya ng makikita nyo rito sa video, alam naman natin na naging takbuhan ang laban na ito. Maraming boxing fans ang nadismaya dahil imbis na magsuntukan, parang nagmaraton si Rigondox sa loob ng ring. Kaya nga si Crochet Philippines official ay nag-comment din ng that's a very boring fight after taking a solid punch from Casimero. Then Rigondox ran in all other rounds and expect to win. Haha. At totoo yan. Kaya naging surprise ang galaw ni Rigondox dahil matapos makatikim ng isa, mas pinili niyang umiwas kaysa magipagpalitan ng sabayan ni Casimero. Ngayon, dako naman tayo sa pinakamalaking asset ni Casimero na pinag-usapan nyo sa comments, ang kanyang panga at ang kanyang stamina. Sabay-sabay na nag-comment sina Hadjun R23012, Jima Sanchez at Jens Kai na solid ang tama na yun Ang kunat ng panga ni Alas, solid sa panga at ang panga na bakal. Dito 100% akong sang-ayon sa inyo mga ka-strike. Kung meron mang hindi matatawaran kay Casimero, yan ang kanyang panga. Grabe ang durability ng taong ito. Parang ang lakas talaga, matigas. Kahit anong pasok ng kontra ni Rigondox o yung iba niyang nakalaban, hindi natitinag itong si Alas. Hindi siya basta-basta nayayanig ng mga o nagpapatumba. Isa itong halimaw, kumbaga, kung tawagin ni Maharlikan Godbrother. Pero ito yung malaking pero na pinansin ni na NFR TV02 at Reggie Life Vlog. Sabi nila, yung stamina lang talaga ang mahina kay Cuadro Alas, kay Casimero. Pero sa power at tibay ng panga, andyan sa kanya. At di iniinda ang mga power ng kalaban. Pero sa pagdating sa stamina daw, siya ay mahina. O yan, sangayon ba kayo rito mga nasa live chat ngayon? Para sa akin, saktong-sakto ang obserbasyon na ito. Sa akin lang sa mga huling laban ni Casimero na nakita natin na kapag siyempre pag pumasok na sa nasa championship rounds or round 8 pataas, medyo nagiging mabigat na ang kanyang
galaw yung paa niya, medyo bumagal ang kanyang mga suntok, pero andun pa din yung lakas. Kung may stamina lang sana si Casemiro or kahit yung sa panga niya, napakahirap niyang talunin kahit ang mga elite fighters gaya ni Inoue. At para sa huling komento, ito ang medyo masakit pero pinag-isipan naman siguro ng marami. Sabi ni Francis Soriano 3086, magaling sana si Casemiro. Nagbinta lang ng laban at may bumanat pa na si puro kasi yabang. Diyan ako hindi sangayon, mga ka-strike corner. Hindi nagbibinta ng laban si Casemiro. Panalo pa nga siya eh. At sa lahat ng mga nakalaban niya ay pinahirapan niya yung mga nakasagupa niya sa kanyang mga matinding kamao at mga solid punch. At sa usapang yabang naman, bahagi na yan ng entertainment at pag-market ni Casemiro sa sarili niya na gustong-gusto rin naman ng mga fans. Sa pangkalahatan, ang element of surprise ni Rigondeaux ay naging epektibo sa umpisa pero naging boring naman para sa ating mga manonood. Kaya mga ka-strike corner na nanood ngayon sa ating premiere, sino sa mga nag-comment ang may pinakatamang hula para sa inyo, i-type nyo na yan ngayon sa ating live chat or i-comment sa ibaba kung tapos na ang premiere. Huwag nyo ring kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking Strike Corner channel para lagi kayong updated sa mga ganitong boxing breakdown at usapan. Maraming salamat sa pagsabay sa akin manood ngayon hanggang sa sunod na laban. Thank you.